Pinaampon nila ako at pagkatapos ay binawi para pagtindahin ng turon at lumpia. Pinatigil sa pag-aaral at binubugbog sa maliit na kasalanan. Ang pinakamasaklap pa ay pinilit ako ng nanay ko na gumamit ng pinagbabawal na gamot. Tawagin na lang natin siyang Sandra. Ang mga magulang ni Sandra ay nagkakilala sa Korea dahil parehas silang doon nagtatrabaho. Nagpakilala ang tatay ni Sandra sa kanyang ina na siya ay binata at pagkatapos naman ng 5 buwan itong panliligaw sa kanyang ina ay sinagot naman siya. Nag-live-in ang mga magulang niya hanggang sa mabuo na si Sandra at 5 buwang buntis ang kanyang ina nung nalaman nito na ang tatay niya ay may iba palang pamilya dito sa Pilipinas. Dito na nakipaghiwalay ang nanay ni Sandra sa kanyang ama at ang gusto ng kanyang ina ay ipalaglag na si Sandra. Mabuti na lang at hindi pumayag ang tatay ni Sandra na siya ay ipalaglag ng kanyang ina. Ang kwento kay Sandra ng kanyang ina ay pagkatapos niyang ipanganak ay isinakay lang siya sa eroplano papunta ng Pilipinas at doon na lang siya hinintay ng kanyang lola sa airport. 2 taong gulang na si Sandra nung umuwi ng Pilipinas ang nanay niya pero palagi siyang sinasaktan ng pisikal. Lahat naman ng paraan ay ginagawa ng kanyang lola para mailayo siya sa kanyang ina at para hindi siya masaktan. Dahil ang katwiran ng nanay ni Sandra ay sa tuwing nakikita niya si Sandra ay naaalala niya ang panlulokong ginawa sa kanya ng tatay ni Sandra. 5 taong gulang na si Sandra nung siya ay ipaampon ng kanyang lola sa mga taong hindi nila kaano-ano. Dahil yun lang daw ang tanging paraan para hindi na siya masaktan ng kanyang ina. 11 taon na nirahan si Sandra sa pamilyang nag-ampon sa kanya, halos doon na siya nagdalaga. Sa loob ng 11 taon ay naging maganda ang buhay ni Sandra. Naramdaman niya na may mga taong nagmamahal sa kanya. Pinag-aral siya at binihisan, itinuring na parang tunay na anak. Taong 2016, 13 years old na si Sandra, biglang dumating ang biological mother niya sa mismong bahay na nag-ampon sa kanya. Kasama din ang kanyang lola at 2 niya pang nakababatang kapatid. Bigla na lang siyang gustong kunin ng kanyang biological mother pero napamahal na siya sa pamilyang nag-ampon sa kanya. Nung una ay hindi pumayag si Sandra kaya hiningi niya ang opinyon ng nanay niya na nag-ampon sa kanya. At ang sinabi lang kay Sandra ay, anak, hindi kita pwedeng diktahan. Dahil siya pa rin ang tunay mong ina at kahit gusto ko man na manatili ka dito ay wala kaming karapatan na pagbawalan ka. Kung gusto mo mang sumama sa tunay mong ina ay wala kaming magagawa. Habang nag-uusap sila ng kanyang nanay-nanayan ay sumigunda naman ang kanyang biological mom. At ang sabi ay 1 linggo lang siyang hihiramin pagkatapos ng 1 linggo ay isusoli siya sa pamilyang nag-ampon sa kanya. Kaya sumama si Sandra dahil ang pagkakaalam niya ay pagkatapos ng 1 linggo ay ibabalik din siya. Ipinakausap kay Sandra ang kanyang biological father sa cellphone na nasa Isabela. Pagkasunduan nila na doon gugugulin ang 1 linggong bakasyon ni Sandra sa Isabela kasama ang kanyang stepmom at ang kanyang biological mother. Hanggang sa dumating ang huling gabi ni Sandra sa Isabela, nag-overnight swimming silang buong pamilya. Pinilit siyang dali ng kanyang biological father sa malalim na parte ng swimming pool at doon sila nagkwentuhan tungkol sa pamilyang nag-ampon sa kanya. Pasimple siyang niyayakap ng kanyang ama na hindi niya alam na may mali siya na pala. Hanggang sa dumating ang araw na kailangan ng bumalik ng Maynila ni Sandra dahil doon talaga nakatira ang kanyang ina. Nakaramdam siya ng lungkot dahil hindi niya alam kung kailan niya ulit makakasama ang kanyang ama. Pagdating nila sa Maynila ay tumawag ang pamilyang nag-ampon kay Sandra dahil kailangan niya ng umuwi at kailangan niya ng makabalik sa eskwela. At bigla na lang siyang diniktahan ng kanyang biological mom na sabihin sa pamilyang nag-ampon sa kanya na magpapatransfer siya sa Maynila. Dahilan niya na lang na gusto niya munang makasama ang tunay niyang pamilya at dahil bata pa si Sandra ay nagpadikta naman siya sa kanyang ina. Nagpa-transfer si Sandra sa Maynila at hindi pa lumilipas ang 1 buwan ay nagbago na ang trato sa kanya ng kanyang ina. Pinatigil siya sa pag-aaral para pagtindahin ng turon at lumpia at madalas din siyang saktan sa maliit na dahilan. Sobrang hinanakit niya rin sa kanyang ina dahil pinilit din siya nito na gumamit ng pinagbabawal na gamot sa mura niyang edad. Kaya naglakas loob si Sandra na lumaya sa poder ng nanay niya. Pumunta siya sa Isabela sa pamilya ng tatay niya habang punong-puno ng pasa ang mukha. Pero kinagabihan lang ay sinundan siya ng kanyang ina sa Isabela at nagmamakaawa na bigyan pa siya ng pangalawang pagkakataon. Pero dahil na naikay Sandra ang trauma na kanyang inabot ay nagpaiwan siya sa Isabela at ayaw din naman siyang ibigay ng kanyang ama. Maayos naman ang naging trato sa kanya ng kanyang stepmother at naging mabait sa kanya. Pero pagkatapos ng birthday ni Sandra ay nanganak naman ang kanyang stepsister sa Maynila kaya kailangang lumuwas ng kanyang stepmom. Sa madaling salita silang dalawang mag-ama lang ang natira sa bahay at dito na siya pinagsamantalahan ng kanyang ama. Pinagsamantalahan si Sandra ng higit pa sa 7 beses at hindi rin siya pinapalabas ng bahay. May boyfriend na si Sandra noong mga panahon na to pero sobrang takot niya ay hindi niya pa rin nagawang magsumbong. Dahil simula nang pinagsamantalahan siya ng kanyang ama ay hindi na rin siya pinapasok ng eskwelahan. Hanggang sa nakahanap ng tiyempo si Sandra na makalaya sa bahay ng tatay niya, lumipat siya sa bahay ng kanyang pinsan. Sinamahan siya nito na makapag-report sa mga pulis at dahil walang tumata yung guardian sa kanya ay inirefer siya sa DSWD. 2 taon
nanatili si Sandra sa pangangalaga ng DSWD at naging maayos naman ang kanyang kalagayan. Nakaipon siya ng pera na nagkakahalaga ng 100,000 dahil sa tulong ng DOJ na binibigyan siya ng 6,000 pesos monthly. At dahil minor age pa rin siya nung lumabas siya ng DSWD ay kailangan niya pa rin tumira sa pangangalaga ng kanyang ina. Pero hindi pa rin nagbago ang kanyang nanay, palagi pa rin siyang sinasaktan ng pisikal at may mga masasakit pang mga salita. Madalas ding sabihin sa kanya ng kanyang ina na lumayas na siya dahil hindi naman siya tinuturing na anak. Kaya lumayas si Sandra kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Habang naglalakad siya ay may nakita siyang isang street sweeper. Kinapala niya na ang kanyang muka at nagpaampon si Sandra sa kanya. Tinanggap naman daw siya ng street sweeper. Tinulungan din daw siya nito para makahanap ng trabaho. Ipinasok daw siya bilang isang kasambahay. Dito na rin nakilala ni Sandra ang kanyang napangasawa ngayon, kaya lumipas ang ilang buwan ay sumama na siya sa kanyang napangasawa. Nagsama sila nung taong 2020 at 2023 naman nung nagkaroon na sila ng anak. Naging maayos at masaya ang buhay ni Sandra bilang may pamilya hanggang sa dumating ang araw na nagparamdam na naman ang nanay niya. Nabalitaan kasi ng nanay ni Sandra na kailangan na nitong withdrawin ang kanyang pera na nagkakahalaga ng 100,000. Kaya inutusan niya si Sandra na withdrawin ang pera at ang usapan nila ay hihiramin lang ang pera sa kanya at magnenegosyo. Akala naman ni Sandra ay nagbago na ang nanay niya na hindi na kagaya ng dati kaya binigyan niya naman ng pagkakataon. Pinahiram naman ni Sandra ang pera sa kanyang ina sa usapan nila na patutubuan ito kapag binalik na. Pero mahigit isang taon nang nakalipas ay ni piso wala pang naibabalik ang nanay ni Sandra. Sa tuwing sinisingil niya ang kanyang ina ay sinasabihan siyang walang kwentang anak at ituring na lang daw siya na deads na. Sumasabay pa ang stepmother ni Sandra na kinukulit siya para iurong ang kaso nito para sa kanyang ama. Ano po ba ang dapat kong gawin sa kanila? Patulong naman po dahil gulong-gulo na po ang isip ko. Sana po ay mapansin ang message ko at mabigyan nyo ko ng payo. Ganun na rin po sa inyong mga followers. Hanggang dito na lang, Ate Charis. Unang-una gusto kong sabihin, kapal naman ang mukha ng nanay mo. Yung tipong binalakan niya ng ipalaglag tapos hindi ka na inalagaan, sinaktan ka pa at ginawa ng kung ano-anong mga masasamang bagay tas may gana pang kinuha yung pera mo. May paraan pa naman siguro para makuha mo yung pera sa nanay mo pero idaan mo sa tamang proseso. Lalo na kung meron kang ebidensya na pera mo talaga yung kinuha ng nanay mo at galing yun sa DSWD, hindi yung para sa kanya kundi para sa'yo. At kung ako naman yung tatanungin mo tungkol sa kaso ng tatay mo, wag na wag mong iuurong kasi dapat niyang panagutan yung ginawa niya sa'yo. Sa totoo lang, sa dami ng letter sender natin na ganito yung istorya na pinagsamantalahan sila pero sila walang nakuhang hustisya. Kahit ikaw man lang sana magkaroon at makuha mo yung hustisyang nararapat para sa'yo. Sa tuwing pinanghihinaan ka ng loob, isipin mo yung mga bagay na sobrang hirap na pinagdaanan mo. Sa totoo lang, alam mo, sobrang lakas mo dahil nalagpasan mo lahat ng hindi magagandang pangyayari sa buhay mo. Pero ang isa pang masakit para sa kwentong to ay yung pamilyang nag-ampon sa'yo. Dahil doon ka nakaramdam ng tunay na pamilya at pagmamahal tapos bigla ka nalang kinuha ng nanay mo sa kanila. Siguro pag dumarating yung time na nangangailangan ka ng kausap at hindi mo na alam yung gagawin mo, sa tingin ko maganda rin na humingi ka ng payo sa kanila dahil sila yung tunay na nagmamahal sa'yo. At syempre, masarap din siguro sa pakiramdam nila na minsan maalala mo silang puntahan. Sigurado isa rin to sa mga bagay na magpapasaya sa'yo, yung makita mo at makasama mo ulit yung pamilyang nagmahal sa'yo ng totoo. At para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya graduate ka na, Bojos, Toto, Miko Habanag, Sayrin De Los Santos Manabat, Geraldine Ventura Cardenas, Ellery Medina at Kathleen Emenes. Kaya yun lang. Like and share para alam mo may ulam na kami bukas. Bye-bye!